Guys, gusto ko lamang magbigay ng konting paliwanag upang maipaunawa natin sa mga tao. Kasi guys, ang daming nagtuturo sa iba't ibang sekta na sila raw ay born again na. Kaya ako ay nag-iisip kung totoo ba yung kanilang ipinangangaral na sila ay born again na. Okay, paano ba? Ano ba ang sinasabi ng talata sa John 3:8? At ito ang ipinauunawa ni Kristo sa ating mga mananampalataya o mismong kay Nicodemo. Ganito ang ipinaliwanag niya kay Nicodemo sa John 3:8. Umiihip ang hangin kung saan niya ibig. Naririnig mo ang ugong nito. Subalit, hindi mo alam kung saan nanggaling at kung saan ito paroroon. Then sinasabi rito ng mariin at malinaw sa talata na ganyan din ang bawat ipanganak sa Espiritu. So, paano ngayon nilang sinasabi na sila ay born again na? Hangin na ba sila? Katulad na ba sila ng hangin para sabihin nilang sila ay born again na? Napakalinaw naman ito eh. Okay, look. Punta tayo sa 1 Corinto 15:36. Ano ba ang ipinapaliwanag dito sa talata ng 1 Corinto 15:36? Hangal, hindi mabubuhay ang isang binhi hanggat hindi ito namamatay. So ibig sabihin, bago ka pala maging born again, kailangan mong matulad talaga sa hangin. Paano ba matulad sa hangin? Base sa 1 Corinto 15:36. So pag namatay ka, ikaw ay matutulad sa hangin. Paano? Okay, ganito guys. Ang tao ay may tatlong bahagi. Ito ang espiritu ng Ama, flesh or katawang lupa, at ang kaluluwa. Okay. Ano po ba yung espiritu ng Ama? Balikan natin sa Genesis 2:7. At hiningahan ng Diyos ang ilong ng tao. So itong hininga ng Diyos ay mula sa Ama. Ito ang sinasabing espiritu ng Ama. Now, ano naman yung flesh? Nasusulat din yan na ang katawang lupa ng tao ay mula sa lupa. Kinuha iyon ng Diyos, iminold, and then bago hiningahan at naging kaluluwang buhay. So, dito sa Biblia, sinasabi na talagang may tatlong bahagi ang tao. Ito nga ang espiritu, ang katawang lupa, at ang kaluluwa. Now, ang kaluluwa ay mismong ikaw. Ito ay tumutukoy sa tao. It is a real you. Ikaw mismo ang kaluluwa. Okay. Ganito. Ano ba ang kaluluwa? Hindi ba't malinaw na kapag namatay ang isang tao, ang espiritu ng taong namatay ay babalik sa Diyos. At ang katawang lupa nito ay babalik sa lupa. So ano ang matitira? Ang matitira po ay ang kaluluwa. Now, ito yung sinasabi ni Kristo na matulad sa hangin ang bawat ipanganak ng espiritu. Napakalinaw niyan guys. Hindi po yung nagpabautismo ka, then tinanggap mo si Kristo na iyong tagapagligtas. Then, ikiklaim mo na ikaw ay born again na. Na malabo yata yun.
'Di ba? Okay. Paano ba ang proseso ng ng katawan na ng katawan na tawag dito yung heavenly body. Mababasa nyo ito sa 1 Corinto 42 to 44. Mababasa nyo kung paano ang magiging proseso ng mga victorious. At makikita mo rin dito sa 1 Corinto 15:52 na ito yung tumutukoy sa rapture or quote up na nakasulat sa Biblia. Ito yung pag-agaw ng Panginoon sa kanyang mga hinirang. Ang kanyang mga hinirang ay tinatawag na mga Church of God. Yan. Ang church po, ito yung iglesia ng Diyos. Okay? Ibang topic naman po itong iglesia ng Diyos. Ito muna ang aking naisa ipaliwanag tungkol sa born again. Now, ang sabi rito sa pag-agaw ay papalitan sa isang kisap mata ay papalitan ang ating katawan mula sa nabubulok. Ito mismong katawang lupa natin ay papalitan mula sa nabubulok ng hindi nabubulok. So ngayon, paano natin malalaman yung ano ba yung itsura ng katawang hindi nabubulok? Okay. Dito sa may talata ng tawag dito ng Lucas 24:39 ay ipinakita ni Kristo ang uri ng kanyang katawan na napalitan mula sa nabubulok ay naging hindi nabubulok. Pakibasa sa Lucas 24:39. Ano ang nasulat sa talatang ito? Tignan nyo ang aking mga kamay at aking mga paa. Ako nga rin ito, sabi ni Kristo. Ibig sabihin, parang hindi nila kilala sa dating anyo si Kristo. Kumbaga, parang may difference. 'Di ba? Kasi yung katawan lupa niya pinalitan. 'Di ba? Kaya sabi niya, ako nga rin ito. 'Di ba? Ipuin niyo ako. Ako rin nga ito. Tingnan niyo aking mga kamay. 'Di ba? Ang multo ay walang buto at laman. So tumutukoy sa multo. Ano ba ang multo? Okay. Alam naman natin kung ano yung multo. So base sa ating mga naririnig, ang multo ay isang parang uri ng hangin. Di ba? Isang parang uri ng hangin. Pero si Kristo, sa anyo ng katawan niyang hindi nabubulok or incorruptible body, ito ay iba sa tulad ng multo, kundi sapagkat ito ay may buto at laman. 'Di ba? Ang linaw. Ano ang wala doon sa anyo ni Kristo, sa buto at laman? 'Di ba? Walang dugo. So malinaw kasi kayang walang dugo 'yon sapagkat malinaw din na sinasabi sa talata ng Biblia na ang laman at dugo ay hindi maaaring makabahagi sa kaharian ng langit. Okay, conflict ba para sa laman? Hindi rin po. Hindi rin po yan conflict kasi ang laman na tinutukoy dito, hindi itong laman na nakikita natin na parang damit ng ating kaluluwa. Hindi po ganyan. Ang uri po ng laman na yan, nasusulat din po yan sa Ezekiel na ang ipinalit na laman doon sa katawan ng taong naging tagumpay ay ang tawag dito litid, mga litid po ang ipinalit diyan. Then isa pang ibibigay ko sa inyong talata na magpapatunay na ang taong victorious or ang taong born again ay mababasa nyo dito sa talata ng
Revelation 2:17. Ano ang nasusulat sa talata ng 2:17? Sinasabi rito, makinig ang may pandinig sa sinasabi ng Espiritu. Sa magtatagumpay ay bibigyan ko ng manang nakatago at bibigyan ko rin siya ng isang batong puti kung saan nakasulat ang kanyang pangalan. At walang nakakaalam ng kanyang pangalan maliban sa tumanggap nito. So ang linaw, ang victorious pala doon sa kabiling buwa. Pagka nagtagumpay ka, bibigyan ka ng batong puti at nakasulat doon ang iyong pangalan. At walang ibang nakakaalam ng pangalang ito kundi yung tumanggap lamang. Ganyan po ang born again. Ang born again ay hindi po dito sa mundo. Ang born again ay doon sa kabilang buhay. Okay. Okay po ba mga kapatid? Salamat po. God bless and be blessed. Godspeed sa inyong lahat. Unang kanto,